Good morning everybody! Ngayong araw po to, gagawa po tayo ng ube ensaymada. Simpleng ube ensaymada lang po ang gagawin natin. Ito po ang ating mga sangkap. Ang ating pong 3 cups of flour. Isip lang po natin. Ayan po. After po niyan, isusunod na po natin ang ating powder milk. 1 cup po ng ating powder milk. Sunod na rin po natin ang ating sugar. Half cup of sugar po. Haluin lang po natin. After po natin pagmixin ng ating mga dried ingredients, tsaka po natin ilalagay ang ating mga iba pa nating ingredients, ang liquid ingredients. Ayan po, isunod na po natin ilagay ang ating 1 cup of milk. Sa milk po, pwede po kayong gumamit ng evaporated milk or ng fresh milk. Sunod na rin po natin ilagay ang ating egg. 1 egg po. At ang ating pong 2 teaspoon of yeast. Sunod na rin po natin ilagay ang ating 1 teaspoon ng ubi powder. Dinisolve ko na po siya sa water. Isusunod na rin po natin ilagay ang ating 1 teaspoon ng ube flavor. Mix together lang po natin ang ating mga dried and liquid ingredients. Ayan po. Simple lang po ang mga ingredients ng ating pong ube ensaymada. Kung meron po kayong mga ingredients na available dyan sa kitchen nyo, so magagawa nyo po ito right away. Kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. I-click nyo na rin po yung ating notification bell para po notify po kayo pagka meron po tayong bagong mga video. So, mix lang po natin ang ating mga ingredients and tsaka po natin isusunod ang ating butter. Ayan po, mix lang po natin. Minsan po, nangyayari po yung parang kulang po tayo sa water. Pag nararamdaman nyo po na kulang po ang water natin, kasi po minsan po depende po sa ating harina, magdagdag lang po tayo paunti-unti para po ma-achieve po natin yung texture na gusto natin sa ating dough. Ayan po, almost done na po tayo sa mixing. Isusunod na po natin ilagay ang ating pong butter. Sa butter po natin, 1/2 cup of butter po ang inilagay ko. Yan po, mix lang po natin. After po natin i-mix, magninid na po tayo. Ayan po, ready to knead na po ang ating dough. Knead po natin for at least 10 to 15 minutes. Lagyan lang po natin ng paunti-unting flour pag naninikit po ang ating dough sa ating pong kneading surface. Yan po. Almost done na po ang ating dough. Yan po. Tapos na po tayong mag-kneading. Ilalagay po natin ang ating dough sa bowl po natin. Lagyan po natin ng konting oil ang ating bowl.
Tsaka po natin ilagay ang ating dough. I-rest po natin ang ating dough for at least 1 hour. Ayan po. I-cover po natin. And then, ilagay po natin siya sa warm place. After po ng 1 hour, ito na po ang ating dough. Ayan po, nag-rise na po siya. Tignan nyo po, ang ganda po ng color ng ating dough. So, lagyan lang po natin ng konting flour ang ating surface para po hindi po manikit ang ating dough. Ayan po, ipa-flatten po natin yung ating dough para po maganda po ang kalabasan ng ating cutting. Pantay-pantay po. Ayan po, i-flat lang po natin ganyan. Ganyan po. At start na po tayo for cutting. Ito po yung ating cookie molder. Ito po ang gagamitin natin. Pag malaking ensaymada po ang gagawin ninyo, malaki pong cookie molder ang gamitin ninyo. Ako po, ganito lang po ang ginamit ko para lang pong size ng cupcake. Ganito lang po kalaki. So, continuous lang po tayo ng ating pagkakating ng ating dough. And after po nyan, bibilugin po natin ang ating dough using po ng ating hand. Yan po, almost done na po tayo sa ating pong pagkakating. Ito po yung ating nakat, 18 pieces po. Start na po tayo ng pagbibilog po ng ating dough using our hands po. So, ayan po, bilugin po natin. Gamitan lang po natin ng ating kamay. Napakasimple lang po. Ganyan lang po. Pag naninikit po ang ating surface, lalagyan nyo lang po ng konting flour. So, continuous lang po natin ang ating pagbibilog ng ating dough hanggang sa matapos po natin lahat. Ayan po, nabilog na po natin lahat ng ating dough. Cover po natin and rest po natin for 15 minutes. Habang nag-wait po tayo, i-preheat na po natin ang ating oven. Sa 325 Fahrenheit for 15 minutes. After po ng 15 minutes for resting po ng ating dough, ito na po siya. Ready na po siya for oven. Ilalagay na po natin sa loob ng oven ang ating pong mga dough. Ayan po. Tama-tama lang po yung dami ng ating ginawa. Kasyang-kasya lang po sa ating oven. So, bibake po natin for 15 minutes. After po ng 15 minutes, luto na po ang ating ensaymada. Ilalabas po natin ang ating mga ensaymada sa oven. Papalamigin po natin. Kailangan po kasi malamig ang ating ensaymada bago po natin lagyan ng toppings. Ayan po, malamig na po ang ating ensaymada. Ready na po for toppings. Ito po ang ating mga gagamiting toppings. Ang ating pong cheese, butter, and sugar. So, unahin po natin ilagay ang ating butter. Ayan po ang dahilan kung bakit po kailangan natin palamigin ang ating mga ensaymada bago po lagyan ng toppings. Kasi po,
yung ating pong butter, kung mainit po ang ating ensaymada, matutunaw po. So, ayan po, paglagay po ng ating butter, i-dip lang po natin sa ating cheese, sa ating pong grated cheese. Ayan po. Make it sure po na makover po natin ng cheese ang ating pong ensaymada. Ganyan po. After po nyan, i-dip po natin sa ating sugar. Tignan nyo po. Ang sarap po nito. So, continuous lang po natin. Ulitin lang po natin yung procedure. Unahin po natin ang ating butter. Kaya po natin uunahin ang ating butter para po dumikit po yung ating mga ilalagay na topping sa ating ensaymada. Kaya po una ang butter. After po ng butter, dip lang po ulit natin sa ating cheese. Ayan po, simpleng-simple lang pong ating paggawa ng ating ensaymada. Mas marami po tayong cheese na mailalagay sa ating ensaymada, mas masarap po. Kaya po, make it sure po na malagyan natin ng maraming cheese ang ating ensaymada. Ayan po. Sa toppings po, pwede rin po naman kayo magdagdag ng ibang toppings na gusto nyo pong ilagay sa inyong ensaymada. Pwede rin po kayong maglagay ng cream cheese. Pwede rin nyo rin pong lagyan ng ube filling sa loob po. Pero sa ngayon po, ang ginawa po natin ay simpleng ensaymada lang po. Simple lang po, pero masarap naman po itong ating ginawa. Tignan nyo po. Ayan po, ang dami po ng cheese natin. Gawa na po ang ating simple at napakadaling gawin na ube ensaymada. Ready to serve na po. Masarap po ito pang merienda. Kain po tayo. Kung nagustuhan nyo po ang ating video for today, don't forget to subscribe, like, and share. See you on the next video! Bye!